Hello naman po sa inyong lahat. Si Smorgasbord Pinay ito. Subscribe muna bago kayo manood ng aking channel. Ngayon ay magluluto ng pinaka-panghandaan pero pwede rin pang ulam ng ating mga kababayan. Magluluto po ako kung ano yun. Siyempre ito na. Yun, magluluto po ako ng Durang Lumpiang Shanghai. Yay! Yan po. Ito po yung aking mga sangkap sa pagluluto ng Lumpiang Shanghai. Siyempre, unang-una ang aking ground beef. Ito kasi yung available lang ngayon, pwede pong fresh. Pero binili ko yung frozen, itinaw ko lang. And then, meron po tayong itlog, dalawa. Tapos, bakit po tinapay? Pwede pong harina kasi ito po yung available sa akin. Saka mas malasa po kung gagamit kayo, pwede pong monay. Basta yung mga, pwede ring brown bread, pwede ring harina. Yun, kasi extender po yung pamparami at saka para hindi po matigas yung ating Shanghai. Yan. Tapos ito, magic syrup, optional po yan. Ito pong ilalagay ko talaga pampabango ng ating Shanghai, yung ating celery stalks or sinasabing parsley or kinchay, sibuyas, bawang. Ito yung pinaghalo-halo kong extender din ito o pamparami. Meron akong siling pula, siling berde. Pwedeng wala niyang carrots lang. Bahala na po kayo kung gusto nyo. O kaya dahon ng sibuyas. Yun, kung meron po kayo. Tapos ito po yung aking biniling o pinabiling wrapper. Siyempre, yan. Ito po kasing available. Mas maganda po yung malaki. Pwede po yung store-bought na yung malaking bilog. Mas maganda rin po yun. Asin, paminta, ang ating soy sauce, ang ating mantika. Yan. Tapos meron tayong tubig, siyempre. Tapos, ito meron tayong bowl. Itong ating pagbabalutan. Yan. At ang ating panghalo, syempre, ang ating plastic, pag i-store na natin. Kasi hindi muna natin yan lulutuin. Iluluto ko muna yan sa susunod pang mga araw. Pero, magluluto ko ng ilang piraso para ipakita sa inyo the next day. Ilalagay ko ulit dito. Yun, syempre, tatanggalin natin to. Yan. Ilalagay po natin yan dyan. Teka. Yan. Ayan. Ito na, diba, nilagay ko na dito yung ating, yan, karne. So, iligis-ligisin natin muna. Sabihin, dudurug-durugin natin. Madali lang to. Ayan, bilisan lang natin. Sino magalit nyo sa mundo? Pero wag nang sobra, baka pumagalasa natin. Ayan. Ito halo-halo lang. Bawang, sibuyas. Ayan. Next is celery stalks or kinchay. Ayan. Tapos, yung ating gulay. Diba? Ito yung ating gulay, yung carrots, bell pepper. O kaya, kung gusto nyo lagyan. Diba, sinabi ko, green onions. Diba? Pampalasa din yan. Ayan. I-ready na natin yung mga dapat alasin sa buhay natin, joke. Diba? Ito sarap. Pero hindi ito promoted, Bigyan naman. Ayan. And then, bakit dalawang itlog? Kasi para mas malambot ang ating Shanghai. The more the merrier. Pero huwag yung susobran kasi magiging parang malabsa ang ating pagluluto. Ayan. Dalawa lang kasi ang purpose ng itlog ay binding agent siya. Meron siyang binding property. Sabihin, pampadikit. Diba? Kung gusto nyo dumikit ang mga boyfriend nyo, mga asawa nyo, gumamit kayo ng itlog. Joke lang. Pakaiba ng itlog ang ilagay nyo. Ayun. Next. Haluluin muna natin para kumapit sa ating karne. Ayan, kailangan siyang kumapit. Diba? Kapit na kapit yan. Ayan. Halo-halo na. Maglagay tayo ng konting-konting asin lang naman. Ito, paminta. Pampabango yan konting soy sauce, pampakulay. Saka pampalasa, yun ang purpose ng soy sauce. Siguro mga 2 tablespoon yun or 1 tablespoon. Bakit lalagyan natin ng mantika? Bukod sa parang pampalasa rin, pero ang pinaka-purpose nito ay pag binalot natin, hindi masyadong magdikit-dikit.
Saka mas madaling mag-form siya. Diba? Yung pahaba na manipis na Shanghai, ang property nito para hindi siya maging sticky pag may oil. Although nilagyan natin siya ng itlog, pero pag binalot, hindi siya masyadong nag-sticky dun sa wrapper. Yun ang kanyang property naman. Yan, may natutunan na kayo. Kasi ang pagluluto, may mga cookery terms yan. Sa akin, mas gusto ko yung medyo ganito, yung Saudia milk, o kaya dun sa Pilipinas, evaporated milk. Diba? Tayo ng, yan. Dito ilagay natin to. Kung hindi nyo nahabol, pwede naman doon. Tapos, babasain natin ng, kung hindi tubig, gatas. Yan, mga 2 tablespoon lang. 2-3 tablespoon. Kasi, bukod sa dadami yung ating Shanghai, mas malasa kasi bakit hindi harina ang ginagamit ko. Kasi sa harina, di ba walang timpla yun? Di ba? Dito ko siya ilalagay muna. Pwede rin idirekta rin, tapos dun ilagay yung gatas. Pero another option is ilagay mo muna sa isang lalagyan, sa mangkok. Tapos, durug-durugin mo yung pinapay. Yan. Diba? Yan. Gawin na lang natin lahat nakadurog. Tapos meron na ako nakalagay doon, mahirap na kasing tanggalin. So, yan. Diba? Nag-absorb ng maraming milk siya. Medyo magastos pag milk. Pero kung wala talaga kayong budget, pero ito kasi mas masarap yung milk. Mas malinamlam yung ating Shanghai. Yun ang talagang ginagawa ko noon. Saka, sikretong malupit. Pag wala kayong budget ng karne, dagdagan nyo lang ng mga extender. Ano ba yung mga extender? Yun yung mga pamparami. Pwedeng dagdagan nyo ng carrots, celery, at ito, kung hindi na ito, diba? Tinapay. Tapos, ibabad nyo lang sa tubig na may timpla o kaya gatas. Tapos dadami na, hindi na mahalatang kulang ng ating karne, yung ating ginawang Shanghai. Pamparami yun. Tagal ko nang ginagawa yun. Kaya hindi naman nila nahahalatang kulang sa rikado ng karne. Kasi di ba napakamahal ng karne sa atin. Dito rin mahal din ng karne. Para rin katumbas ng gulay, katumbas ng mga halos ganun din. Pero ang kagandahan lang sa amin kasi napapabili lang namin ito. Pero kasi sa kukunting karne, ilan lang naman ang magagawa. Dagdag sa budget natin, expand ng ating bulsa, di ba? Yun yung madalas kong ginagawa sa Philippines, lalo na pag may handaan, di ba? Swak na swak sa mga handaan yung mga Shanghai. Pero di nila alam na kaya dumami ang aking Shanghai ay mayroong tinapay at konting-konting gulay, di ba? Tatagtarin nyo lang ng pinang ang ating mga gulay para hindi halatang nasobrahan, di ba? Kasi lalo na yung ayaw kumain ng gulay. Ayan. Ayan. Bango. Dagdagan ko pa ng konti. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Diba? Isang pack lang siya ng karne. Ganito na ang kinalabasan. Diba? Sibukay na, diba? Tingnan nyo. Diba? Ayan. Takpan na natin. Ayan. Ayan. Tapos pag inibabaw ko na ito, lalagay ko na sa refrigerator. Kahapon nga pala, nagtimpla ako ng palaman ng lumpiang Shanghai. Ayan. Gusto ko kasi yung overnight siya o kaya kinabukasan pa, ibabalot para mas malasa. Ngayon, babalutin na natin. Binuksan ko na yung spring roll ko, yung aking lumpia wrapper. Ayan, nag-ready na ako ng plato, ng pangsukat, at isang itlog. Pwede ring tubig lang, pero sa akin, mas gusto kong pandikit ang itlog. Tara, magdikit na po tayo. Balot-balot na. Yan. Magbabalot na tayo. Wahiwalayin muna natin ito. Wahiwalayin. Gigising ko lang pala. Bali.
mga 20 na pambalot. Yan po, yan. Gagawa na po tayo. Yan, gagawa na po tayo ng pambalot. Ito gagawin po natin diagonal yan, di ba? Diagonal siya. Lagay natin sa plato. Tapos, maglalagay tayo ng 2 tablespoon dahil malaki yung kasi malaki itong wrapper natin. Mga 2 tablespoon lang. Tapos, scattered po natin. Scattered natin na maigi. Yan. Scattered natin dito. Kita nyo? Kailangan mag-ialagay ka ng space dun sa dulo. Tapos, super thin lang siya. Yan. Sa gitna mo siya ilalagay kasi para makita mo yung talagang maximum ng ating pagbabalot. Sayang naman kasi kung sa gilid, di ba? Maliit lang. So, tapos, ibalot mo isa. Yan. Tapos, ibilog ng pagganyan. Yan. Para nabibilog. Tapos, yung i-fold mo sa dulo. Yan. Both sides. Yan. Tapos, i-fold ulit. I-sealed siya para hindi siya lalabas pag pinirito natin. Kailangan siksik. Bakit siksik? Kasi para hindi pasukan ng mantika na sobra yung ating piniprito. Yun yung cookery terms, no? Yun yung isa sa technique ng pagluluto. Yan. Diba? Ganyan na. Yung mga, para to sa mga hindi pa marunong magbalot ng maigi ng mga lumpia, spring roll, ganyan. Yan. Mas gusto kong lagyan ng ng itlog. Kasi marami namang mapaganohan ng itlog madidikitan. Ayan. Diba? Ayan. Nakita nyo na po ba? Ayun po, nakatapos na po akong balot ng aking lumpiang Shanghai. Hindi ko po naubos, balutin lahat yung aking pambalot kasi 20 pieces po ito. So, kumulang po yung aking pangpalaman. So, ang ginawa ko po, ako po ay naglagay ng panglumpia dahil kulang rin po yung balot ko noong nakarang araw. So, tapos kulang pa rin po ng palaman. So, meron pa akong saging kaya ginawa kong turon, banana turon, ayan. Tapos, ito po, magkakaroon ako ng separate tutorial po dito sa lumpiang prito. Ito naman pong turon, magkakaroon po rin ako ng separate na tutorial kung paano. Plus yung arnibal, kung paano po yung pinakapang sticky na asukal na pang-coated po dito. Ngayon, magluluto na po tayo, ayan. Luto na po tayo. Painitin na po yung mantika. Ayan. Malalaman naman po kung mainit na. Katulad nito, mainit na. Ang gagawin natin ay hinaan na lang yung apoy. Initin ating kalan. So, kailangan na po nating ilagay isa-isa. Hinaan lang para hindi siya masunog. Ayan po. Ginagawa ko, medyo tatakpan ko ng bahagya, pero yung dulo ay nakaangat. Para yung excess na moist na tubig or yung steam ay lumabas para hindi ito po tatalsik sa atin. Yan, siya nga po pala dahil kukunti lang naman kami, ang lulutuin ko lang ay 4. Tapos may maliit na isa, yan lang. Tapos the rest, i-segregate ko na. Ibabalot-balot ko na, kumbaga portion control po para po hindi tayo labas-masok lang sa rep. Yun po ang ginagawa ko, kung ilan lang po yung kaya kong lutuin sa isang kainan, yun lang po ang aking ilalabas. Ito po natapos ko na. Kailangan silyadong maigi yung ating paglalagyan para hindi mapasukan, mag-dry yung ating itatagong lumpiang Shanghai. Kahit ilang, minsan naabot pa ng ilang buwan ito kasi nasa freezer naman. Diba? Nabi ko,
inibabaw ko yung pang lumpiang prito kasi sobra yun eh. Tapos yung sa ilalim yung ating pang lumpiang Shanghai. Kasi sayang naman yung isang luto na lang. Kaya ganun po yung ganyan. Tapos tatandaan nyo na lang po. Tapos ito yung aking pang turon. Ayan.